Okay, mangutana ko sa inyo ha. Dito sa Garden of Eden, kinsa may gigamit ni Satan para matintal si Eva ug si Adan? Kinsa yang gigamit? Ha? The serpent. Ngano dili man iro nga taas magdila ang iro? Or kanang unggoy. Ang unggoy, mura magtawo ang unggoy. Ngano dili man, nganong bitin man? Sa inyong una-una, amoy nakuanan? Ngano bitin, ha? Kay? Ngano bitin man? O ako isulti sa inyo ha. Because ang bitin is the most beautiful and most attractive creatures in the Garden of Eden. Karon, kinsa may gamiton ni Satan para matintal ang tao? Para ma-attract. Ang gamiton niya nga agent, kasagaran mga celebrities, mga artista ba? Bisag beer, dili pa inom, dili dapat imnon, pero pag iyon na, tibay, tanduay. San Miguel, katong sa to? Tanduay ba? Moingon din dayon si Derek Ramsey, tibay, tanduay. Si inom ka, kay idol man mo si Derek Ramsey. Or kanang San Miguel Beer, gunitan lang ni Ruben Padilla, Fernando po man to sa 50 million, gunitan lang. Pero daghan mo inom na artista man nag-promote. Di ba? So ang gigamit ni Satan ang bitin, because ang bitin is the most beautiful, most attractive creatures. Sa ato karon ngano nga makasala ta kay matintal ta gwapa nga babae or gwapo nga lalaki. Agree ba ka na kasagaran nga matintal? Ano na siya? Temptation na siya. So, darkness that can cloud our minds and impact our health. By embracing the gospel of the light, light of the gospel, we can enhance our spiritual, mental, and physical well-being, leading to a more fulfilling and healthy life. So, at least, masabtan na ito mga higalag. So, no? Para ma-aware ta, actually, simple lang para kumahimo, para malikayan na ito nga matintal ta, or kung matintal ta, mangayog pa sa ilo. Nga sa di pa maundang imong ginhawa, makapasaylo na ka sa Ginoo. Makapangayo na ka pasaylo. Pasayloon ka sa Ginoo, Brother Rome, kung makapasaylo ka rin sa nakasala sa imo ha. Okay? So, ana na sa mga higalag. So, masabtan na nato kung unsay will of God. Sa the narrative, sa the entire Bible, kinsa ra ang wala na tintal og babae sa Old Testament? Kinsa ra? Nganlan ako ha. Si Yusuf, si Sulaiman, si Dawud, si Ibrahim, si Jacob. Kung sa kampana, sila si Abraham, si Joseph, si David, o si Solomon, Sulaiman. Si Sulaiman, Solomon. Kinsa ra may wala matintal nga wa kasala ang babae sa Old Testament. Si Joseph lang, si Yusuf, si Joseph. Nga naman, sa dihang si Mrs. Potiphar, muduol na sa iya ha, kay muhangyo na nga makihilawas, niingon siya, how can I do this great wickedness and sin against God? Nga naman, nabasa niya ang 10 commandments of Allah, do not commit adultery. So si Joseph, ulitaw pa to siya, pero wa siya matintal og babae. Pero karon daghan madunggan na to, ulitaw pa pero daghan nagibuntisan, di ba? Pero si Joseph wala matintal og lalaki. Si Daud, si David, yung nanglili siya og kanang gwapa nga babae nga natulo, naligo. No? Si Bathsheba, iyang gipanguyaban. Iyang gipatay ang bana ni Bathsheba, iyang gipapatay. So nakakommit siya murder and adultery. Si Abraham, ang iyang helper, iyang gibuntisan. So ang tawag ato people's initiative, people's idea. Dili idea sa Ginoo pero ilang gihimo. Kay human policy man siya. Si Jacob, upat ka buok iyang asawa, pero unsay sulti sa Ginoo dapat usara. Pero si Jacob kay naa may human policy. Ang human policy day sa unang panahon nga kung ang manghod kanang dili pwede ang manghod nga muunag pagminyo. So ang gihatag ni Laban ngadto sa iyang pag-umangkon nga si Jacob, ang iyang anak nga si Leah mo iyang gipaasawa. After 7 years, 14 years tanan, ikaduha ng asawa. So duha nay asawa si Jacob.
Nya na pag yung human policy, kung ang imong asawa dili mabuntis, ang imong helper imong ihatag para mabuntisan sa imong bana. So dili na applicable ron ha sa biblical narrative ron na sa unang panahon. So I hope nasabtan nato the only principle of God na dapat sundo nato mao ang 10 commandments. Outside sa 10 commandments, mga people's idea ra na siya, people's initiative. So I hope nasabtan nato mga higalagson. Okay? So wala na may question? Ikaw Len, akay question Len?